Hello everyone! Kumusta na kayo? Ang dish na ituturo ko sa inyo sa araw na ito ay isang kilalang chicken dish. Ang Beggar's Chicken. Medyo komplikado ang preparation ng dish na ito at maikli lang ang oras natin. Pero pipilitin kong maituro sa inyo ang pagluluto sa loob lang ng 5 minuto. Beggar's Chicken. Ayon sa legend, may isang pulube na nagnakaw raw ng chicken at ito ang dish na niluto niya. Kung magluluto kayo sa bahay, pinakamainam na pumili kayo ng maliit na chicken. Siguraduhin nyo na gawing flat ang chicken, ha? Kasi flat ito kapag sinerve. Ayan, ganito lang ang gagawin nyo. Napakadali lang. So, dito sa leeg at saka dito, yan dito, ang mga buto rito sa thigh part, dapat babaliin natin ito. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano lalagyan ng stuffings ang tiyan nito. May 2 paraan sa paghahanda ng chicken. Una sa lahat ay ito. Wala tayong masyadong oras para i-season ng chicken at sa kung ano-ano pa. Kaya ang pinakamadali ay ang pagrarab ng soy sauce sa chicken. Tapos ipiprito sa mantika. Pagkatapos iprito, lalagyan na natin ito ng palaman. Sunod naman ay ang stuffing. Yung ibang restaurants, gumagamit sila ng spring onions. Ipiprito hanggang sa maging mabango. Tapos ilalagay sa tiyan ng manok. Naku, talagang napakasarap nito. May mga restaurants naman na gumagamit ng pickled vegetables, bamboo shoots o kaya naman ay meat. Wala namang rule sa mga pwede at hindi pwedeng ilagay. Basta masarap sa panlasa nyo, pwede nyong gamitin. Meron tayo ritong pork floss o mahu. Bukod sa pork floss, gagamit din tayo ng spring onions. Tapos, lalagyan natin ng seasoning. Meron tayo ritong soy sauce. Ayan, antayin nyo hanggang sa lumabas ang bango. Kung meron kayong shiitake mushroom, maglagay kayo ng konting chopped mushroom para maging mas malasa. Okay, pwede na natin itong hanguin. Tapos, itabi nyo lang kasi mamaya ilalagay natin to sa chicken. Bago nyo iprito ang manok, wag din yung kalilimutan na tusukin ang breast at yung ibang parts na malaman para mabilis lumasa. Ayan, ganito lang ang gagawin nyo. Pwede kayong gumamit ng toothpick. Tapos, irab nyo ng soy sauce at iprito hanggang sa maging golden brown. Umpisahan na natin ang paglalagay ng palaman sa chicken. Damihan nyo. Sa tingin ko, masasabi nating shortcut version ito sa pagpe-prepare ng dish na ito. Para maging mas convenient ang pagluluto ninyo sa inyong kusina. Dahil yung ibang restaurants niluluto ito sa palayok o mud pack. Pagkatapos maglagay ng spices at asin, ibinabalot ito sa isang bag at hinahayaang maluto sa clay pot. Pero medyo mahihirapan kayo kung gagawin nyo yon. Alternatively, sa inyong mga bahay, pwede nyo itong i-season at iluto sa steamer. Huwag nyong kalilimutang i-secure ang chicken ng toothpick o kaya ng karayom. Siguraduhin yung puno ang loob ng chicken, ha? Ayan. Ise-secure na natin tong chicken. Ayan, para hindi malaglag ang mga stuffings. Gumagamit ako ng toothpick. Bago nyo ibalot ang chicken, kung nakabili na kayo ng lining ng pork stomach o yung ginagamit sa morcon, gamitin nyo yon. Kung hindi, ibalot nyo ng diretso gamit ang mga dahon. Tapos, ibalot nyo sa plastic. Okay, ipe-prepare na natin yung plastic na gagamitin nating pambalot ng chicken natin. Meron tayo rito nung sinasabi kong lining. Ayan. Ang dahilan kung bakit tayo gagamit nito ay para lalong maging mas flavorful ang chicken. Para maging mas oily and juicy. Pero optional naman ito. Pagkatapos nun, pwede nang ibalot. Kung meron kayong dahon ng saging, hindi nyo na kailangan ng plastic. Tapos, isecure ang buong chicken gamit ang tali. Tapos, steam na. Pagkatapos nun, pwede nyong i-fry sandali para maging crispy ang balat. Dahil wala tayong masyadong time today, ipinapakita ko lang sa inyo mga step. Ayan, tatalian na natin ang string. Siyempre, para makulong ang lahat ng flavor dito sa loob ng plastic at mas lalong sumarap ang chicken natin. Ayan, meron tayo ritong chicken na na-steam na ng 3 oras. Kailangang i-steam ng ganong katagal. Kasi yung chicken, hindi natin ito hihiwain bago i-serve. Magiging malambot na ito at pwedeng gamitan ng chopsticks. Sa pagluluto ng chicken natin na ito, 2 beses ko itong binalot. Dahon ng saging sa labas at plastic wrap naman sa loob.
Ngayon, ready na ito para ilagay sa plate at iserve. Pagkatapos, pwede niyong iserve ito ng may maliliit na buns o kwapaw. Naku, perfect yon para rito. Itabi lang natin ng konti ang lining na ito. Ayan. So, ganito natin ito isa-serve. Lagyan nyo ng maliliit na bun sa gilid. Masarap din kung ipapalaman ng chicken sa bun. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood nyo ng paggawa ng mabango at napakasarap na Beggar's Chicken. See you next week!